The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga na ipinagkakaloob po sa atin. Salamat sa buong magdamag na iningatan tayo ng Panginoon at tayo po ay nagising ng may kalakasan at kapayapaan sa ating pong mga buhay. Kayo po ay nakatune in sa himpilang ito ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at maging sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan din po ng ating Facebook page, UPC Bulan Church, tayo po ay live na napapanood ngayon sa ating Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli po tayo magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos.
Saan man po kayo naroroon mga kapatid, anuman ang inyong mga sitwasyon ng buhay, nawa ay patuloy nating madama ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa mga sitwasyon ng ating pong mga buhay. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon mga kapatid. Tumawag lang tayo sa Panginoon sa panalangin at ang Diyos ay laging handang tumugon. Welcome to our program, si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan sa radyo dito sa New Gen FM 100.7. At salamat sa Panginoon sa patuloy po na biyaya niya sa ating mga buhay. May mga krisis man tayong kinakaharap, ngunit hindi natin maikakaila na ang Panginoon ay nananatiling tapat at mabuti sa mga taong nagtitiwala at naglilingkod sa Kanya. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Kaya sama-sama po tayong paglingkuran ang Panginoon mga kapatid. Simulan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos sa programang ito na ating pong ipinaglilingkod ang mga spiritual na katotohanan upang mailapit ang bawat isa sa paanan ng ating pong Panginoon. Buksan lamang po natin ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at hayaan po natin na ang mga kapahayagan spiritual ay ipangusap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos mga kapatid. At sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Ganon din ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan at dito rin po sa UPC Iquirino Bulan. I-bless po tayong lahat mga kapatid ng ating Panginoon. Sa araw-araw nating paglilingkod, magkaroon tayo ng mga powerful na testimony about the goodness of our Lord Jesus Christ. At salamat po sa Panginoon, may mga newly baptized po tayo. Last Sunday, may 7 na nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon. At nung Miyerkules, ay may 2 na nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon. At ngayong darating na linggo mga kapatid, mula dyan sa Barangay Aguinaldo ay may mga magpapabautismo din po. Bunga ng ating outreach po dyan sa Barangay Aguinaldo, headed by our evangelism team and worker dyan po sa Aguinaldo, Brother Aljon. Pagpalain ng Panginoon ang inyo pong pagpapagamit sa Diyos sa evangelism. At sa lahat ng mga Bible study teachers, good morning sa inyong lahat. Meron tayong 70 plus na Bible study teachers na sinanay dito po sa UPC Bulan Church at araw-araw po yan ay rotational na nagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Kaya from Monday to Sunday, may mga Bible study po tayo. Hindi na lahat si pastor ang nagkakandak po niyan, kundi yung mga tinitrain po natin na maging manggagawa sa ubasan ng ating pong Panginoon. So good morning sa lahat ng mga Bible study teachers, cell group leaders, and Bible study leaders mga kapatid. I-bless po kayong lahat ng Panginoon. At ang kagalakan sa puso habang nagpapagamit tayo sa Diyos, patuloy nating maranasan. Purihin ang Panginoon mga kapatid. At ipinag-aanyaya po natin ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon. Ang UPC Bulan Church ay may 3 congregation at 3 batch ng pagsamba na pwede nyo pong pagpilian. Depende sa inyong available na araw at kung saan kayo mas malapit mga kapatid. Sabado, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Santa Remedios or UPC Magsaysay rather. Alas 6:30 ng umaga.
At dito naman po sa UPC Iquirino ay araw ng Sabado, alas 8 ng umaga. At pagdating ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga ang ating pagsamba. So yan po yung ating mga schedule ng gawain, mga kapatid. Patuloy po tayo na tumugon sa paanyaya ng Panginoon patungkol sa kaligtasan na Kanyang ipinagkakaloob sa mga taong maglilingkod sa Kanya. Lalo na sa mga panahon ngayon na ang mga palatandaan sa Biblia ng muling pagbabalik ng Panginoon ay nakikita na nating maliwanag. Kaya patuloy nating bigyan ng pansin and priority, mga kapatid, ang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Sa ating mga viewers online, paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng Panginoon. Kung mayroon mang dapat nag-viral sa social media, mga kapatid, dapat ito po yung mga salita ng Diyos. Dahil ito po ay mas kapaki-pakinabang sa kaluluwa ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Good morning sa ating mga viewers online. Si Mimi Lucky, good morning. Si Brother Reuben Gordola, thank you for watching. Maging Sister Cecil Perlas Tarel, Sharon Abilong, thank you for watching. Lilia Mangulabnan, thank you for watching. Bernardo Matilde Leda Sidogyan, good morning. At maging Sister Maria Lorbelisa Ico, watching from UAE. Ayan, medyo magulo po dyan ngayon sa United Arab Emirates, malapit sa Iran. Yan, yung mga neighboring countries of Iran. Medyo may panganib po dyan. Ingatan po nawa kayo ng ating Panginoon. Ayan, Sister Ann, mag-pray lang po tayo lagi at ang Panginoon ay sasamahan po tayo. Sister Elena Morata Burabo dyan sa Bonifacio at dyan sa Bagong Silang, ang kanilang family, i-bless po kayo ng Panginoon. Esperanza Gesta Ubando, good morning, thank you for watching. Felix Musa dyan sa, kung di ako nagkakamali, sa Saudi Arabia. Sister Angelita Liguro, thank you for watching. Sister Evelyn Valencia Punsalan sa Palau. Para JP Flores, Cheret Guevara Ritonel, Benita Azarcon, Evelyn Buhanghang, si Brother Michael Regidor, ang ating technician sa New Gen FM. Okay, ang sabi niya ay okay po ang signal. Okay, thank you. Si Medel Pagayonan Josephine, thank you for watching. Maging si Sister Angelita Ligoro, April Santos, Jenny Balisakan, kung di ako nagkakamali, dyan ito sa Huban or dyan sa Laguna. Sister Helen Hailo, Sir Ray Galo Sr., Daniel Marahay, thank you for watching. Brother Andy Orozco, Sister Marlene Golyoso, Sister Erlinda Borak, Virgie Flores, Sister Margie Isiha. Ayan. Si Ronald Galang Hipolito and Sister Laura Gumban, Jose Felix. Ayan. Watching from Madyan, Tarragona, Davao Oriental. Okay, bless po kayo ng Panginoon. Amparo Balingit. Ayan. Si Brother Michael Bestar, ayan, watching from UPC Burias Island. Ayan. Di ko alam kung sino ang pastor natin dyan sa Burias Island. I-bless po kayo dyan ng Panginoon. Brother Michael Bestar. And Sister Erlinda Peruelo, Consuelo Tapakal, Igina Banisok Tayab, ayan. Sister Jenny Balisakan from Kabuyao, ayan, under Pastor Nilo Balisakan. Ikumusta niyo po kami kay Pastor Nilo. Okay,
Okay, salamat sa inyong lahat. Pakishare na lang po ng ating episode ngayong umaga at marami pa po ang makapakinig ng salita ng Panginoon. And by this time, tayo po ay manalangin bago tayo dumako sa salita po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong umaga at pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin upang patuloy naming maibahagi ang iyong banal na salita sa aming mga kababayan. Sa pamagitan ng radyo at maging sa Facebook Live ay ikaw ang Diyos na siyang kikilos sa buhay ng aming mga viewers and listeners. Katagpuin mo po ang kanilang pangailangan sa mga nasa kagipitan financially, sa panahon ito ng crisis, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-provide at magkaloob ng katugunan. In the name of Jesus Christ, ikaw ang aming great provider, Panginoon, Jehovah Jireh. Sa mga nasa karamdaman ngayon, ang kanilang kalagayan, abutin mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon, at ipagkaloob mo ang kagalingan. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, our great healer. Panginoon, dalangin din po namin ang mga nasa pagdadalamhati. Ikaw ang aming great comforter bilang banal na espiritu. Pagkalooban mo ng kaliwanagan din ang mga nasa kadiliman ng kaisipan. Ikaw ang mangusap at magpahayag sa kanilang mga buhay. Ang programang ito ay iyong pong pagpalain, maging ang management ng New Gen FM 100.7 na nagiging kapartner ng UPC Bulan sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan. Pagpalain mo ang radio station na ito ng New Gen FM at lahat ng mga nakikinig ngayon at sumusubaybay. Patuloy mong abutin ng iyong makapangyarihang kamay. Panginoon, dalangin po namin ang sitwasyon sa Middle East na kung saan marami kaming mga kababayan ang affected at ang buong mundo ay apektado pa sa pagtaas ng mga bilihin. Dalangin po namin na mangusap ka po sa aming mga world leaders na kung saan walang ibang makakagawa nito, Panginoon. Nahipuin ang kanilang puso at isipan ay walang iba kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. At dalangin namin, Panginoon, na ang kapayapaan ay paghariin mo sa mundong ito. Ikaw ang Diyos na hari ng kapayapaan. Patuloy mong udyukan ng pagpapakumbaba ang bawat panig, bawat leader ng mga bansang nagkakaroon ng digmaan. Patuloy mong udyukan ng espiritu ng kapakumbabaan at pagpapatawad upang mabigyang daan ang kapayapaan sa kapakinabangan ng mas maraming mga tao sa mundo nito. Salamat po, Panginoon, luwalhatiin ka at sambay ng iyong dakilang pangalan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Good morning kay Nanay Olivia Guban at ang inyong family, Mr. Odessa at ang lahat ng mga dumadalo dyan sa Bible study. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ngayong araw ay ikalimang taon na po ng Bible study natin dyan sa Barangay Biton, Magallanes. At marami-rami na po dyan ang nabautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoon. So sa Labini family at Bueson family dyan po sa Biton, Belmonte family, lahat ng mga kapatiran dyan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa oras na ito, tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon, part 2 ng ating pong tinatalakay kahapon, ang ating ipagpapatuloy ngayon, mga kapatid. Ang ating pinag-uusapan ay what is next after water baptism. Ano ba ang susunod pagkatapos ng bautismo sa tubig? Ayan. Ang
topic na ito ay sa kadahilanan na may mga bagong bautismo po tayo for this week. Bali, siyam ang newly baptized po na nadagdag sa UPC Bulan Church mula lang nung linggo hanggang sa kasalukuyan. At sa darating na linggo ay may mga magpapabautismo pa po after ng ating pagsamba dyan sa Santa Remedios. So kaya kung kayo ay decided na, magdala po kayo ng bihisan sa pagsimba nyo sa linggo dito sa UPC Bulan Church dyan po sa Santa Remedios. At after ng ating Sunday service ay may baptism po tayong gagawin. So kaya kung kayo po ay decided na, sa mga listeners natin sa radio, pwede po kayong sumabay sa pagpapabautismo. Mahalaga po ito mga kapatid. So what's next after water baptism? Ang sabi po ng Panginoon mga kapatid kay Nicodemo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Ayan. Sikapin natin na tayo po ay makaranas ng kapanganakan sa Espiritu Santo. Na ito po ay unang naranasan ng mga alagad, ngunit ito po ay inihula sa banal na kasulatan sa aklat po ng Joel chapter 2 verse 28. Ganito po ang ating mababasa. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall dream dreams. Your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. At mangyayari, pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, at ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip na mga panaginip, at ang iyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. So, it was being prophesied, mga kapatid, from the book of Joel, that in the last days, God will pour out His Spirit. Ito po yung water o baptism in the Holy Ghost na unang naganap sa mga apostoles sa book of Acts chapter 2. Kung ating titingnan ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay nangyari po ang baptism sa banal na Espiritu sa panahon ng mga alagad doon po sa Day of Pentecost. Acts chapter 2 verse 1, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So mga kapatid, nangyari po sa mga unang alagad ng Panginoon yung Holy Ghost baptism. Kasi sinabi po ng Panginoon, kailangang ipanganak tayo sa tubig, baptism sa water yon, at ipanganak tayo sa Espiritu. Ito yung Holy Ghost baptism na ipinaranas ng Panginoon sa mga unang alagad, at ito ay nangyari sa araw ng Pentecostes
doon po sa Upper Room sa Jerusalem. Approximately 33 AD, more or less, mga kapatid, na ito ay unang naganap sa mga mananampalataya ni Kristo. At mayroon pong mga pagtuturo na ito daw na speaking in tongues at pagtanggap ng Espiritu Santo, ito daw na nangyari sa Book of Acts, ay exclusive lamang sa mga alagad. Ngunit hindi po yan totoo sapagkat, mga kapatid, ang Holy Ghost ang nag-i-empower sa mga mananampalataya upang magampanan natin ang tamang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. The Holy Ghost empowers Christian to be more effective sa ating daily walk with God as Christian, sa ating Christian journey. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." At datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So ang pagtanggap pala ng kapangyarihan galing sa banal na Espiritu ay hindi lang exclusively sa mga alagad doon sa Jerusalem, kundi from Jerusalem, going to Samaria, Judea, and unto the uttermost part of the earth. Yung pagkapuspos pala ng banal na Espiritu at pagtanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi natatapos sa mga alagad lamang. Sa katunayan, sa Biblia, mga kapatid, maging sa tahanan ni Cornelius na kung saan sila ay hindi naman Hudyo, kundi mga Hintil, ay napuspos po sila ng Espiritu Santo. Dito po sa Acts chapter 10 verse 44, samantalang nagsasalita pa si Pedro, ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nangakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat at nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga Hintil ang kaloob na Espiritu Santo, sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng wika at nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Pedro. Ayan. So hindi po totoo na ang pagtanggap ng banal na Espiritu with the evidence of speaking in tongues, initial evidence ng Holy Ghost baptism ay speaking in tongues, na ito po ay kaloob ng banal na Espiritu. Kaya i-desire mo ito dapat kung paanong nangyari sa mga unang apostoles. Ikaw na mananampalataya ni Kristo, i-desire mo rin na ito ay mangyari at maranasan mo personally. Kasi yan ang kapanganakan sa Espiritu. Ang kapanganakan sa tubig, bautismo po yun sa tubig, pastor ang gagawa nito. Subalit, ang kapanganakan sa Espiritu, Holy Ghost baptism, ay Diyos mismo, si Jesus Christ. Siya ang Holy Ghost baptizer. Sinabi po yan ni John the Baptist, mga kapatid, na siya ang magbabautismo sa tubig, ngunit sa hulihan niya ay may darating na mas dakila kaysa sa kanya, na hindi siya karapat-dapat magtanggal ng panyapak. Siya, si Jesus, ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Acts chapter 1 verse 5, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Kaya yung mga nabautismuhan na sa tubig, dapat ito yung ating i-desire na tayo ay makaranas ng Holy Ghost baptism, at nangyayari po ito kapag laging malalim ang ating panalangin, malalim ang ating concentration sa prayer and worship sa Diyos, mga kapatid. Kaya huwag tayo maging distracted every time na tayo ay nasa church. Let us worship God without reservation, worshiping God in spirit and in truth.
Kailangan i-express natin yung worship, mga kapatid. At hindi ito sa isip lang tayo nagbubulay-bulay, kundi dapat tayo po ay nag-express ng worship. Sa upper room, sa Jerusalem, nung una itong nangyari, sabi nga ng Biblia ay nayanig ang lugar na kanilang kinaroroonan doon sa upper room nung sila ay napuspos ng banal na espiritu. Ibig sabihin, sila ay nag-e-express ng worship. Kasi kung nagbulay-bulay lang sila doon sa isip, paano namang mayayanig yung kanilang kinaroroonan doon sa Jerusalem nung sila ay mapuspos ng Holy Ghost? So, nayanig ang kanilang lugar na kinaroroonan, nauga, yung upper room. Ibig sabihin, gumawa sila ng something to express their worship to the one true God. Amen. So, kailangan pagdating sa worship, expressive tayo. Dahil doon nagsisimula yung lukob sa atin ng banal na espiritu. At yung ating mga bibig ay dapat nagbibigkas ng malakas na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon na wala kang pakialam kung sino ang nanonood sa iyo. So hindi ka conscious sa sarili mo, kundi ang consciousness mo lamang ay sa presence ng Panginoon. So yan po yung kaparaanan on how to be baptized in the Holy Ghost. You need to express deeper worship sa Panginoon in spirit and in truth. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So, hindi po totoo na sa mga alagad lang yung kapuspusan ng banal na espiritu na sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. Sa Biblia, binasa natin na yung sambahayan ni Cornelius ay hindi naman po sila mga Hudyo. Subalit, makita natin sa talatang ito, Gawa 10 mula sa 44 hanggang sa 46, sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika, in English ay speaking in tongues, at nangagpupuri sa Diyos. Ayan. Bago dumating sa iyo yung kapuspusan ng Holy Ghost, dapat ikaw ay dibdibang nagpupuri sa Panginoon. Na wala kang pakialam kung ang luha mo ay tumutulo dyan, basta't ikaw ay nagpupuri sa ating Panginoon. So ang consciousness mo lamang ay kay Kristo, hindi sa iyong sarili. Ayan. So yan po yung dapat na maranasan after na tayo ay tumanggap ng baptism sa tubig. Kailangan makaranas tayo ng baptism sa Holy Ghost with the initial evidence of speaking in tongues. Kagaya po ng naranasan ng mga unang alagad ni Kristo. So yung mga nangangaral na nagsasabing ay exclusive lang yan sa mga alagad na mapuspos ng Holy Ghost at magsalita ng iba't ibang wika. Hindi po, mga kapatid. Naranasan yan ng mga Gentile people. Sa pangunguna po, unang pagkakataon, nangyari po yan sa sambahayan ni Cornelius in the book of Acts chapter 10, beginning from verse 1 up to verse 48. The whole chapter of Acts chapter 10 ay pinatunayan po dyan na hindi lamang sa mga alagad o mga Hudyo ang kapuspusan ng banal na espiritu, kundi maging sa ating mga hintil. Kagaya po ni Cornelius, mga kapatid. So yan po. Ang purpose ng Holy Ghost baptism is to empower us because the Spirit is willing but the flesh is weak. Meron tayong mga struggle sa ating laman. Ngunit, mga kapatid, kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, kaya nating i-overcome and i-suppress ang ating flesh at ang mamayani sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. Magkaaway po kasi yan sa buhay natin, yung ating flesh at yung spirit. Ang espiritu nagnanais na sumunod tayo sa Diyos, ngunit ang laman ay nagre-resist. The only way that you can suppress your flesh if you are filled with the Holy Ghost.
That's the only way for you to overcome yourself, your flesh. You must be filled with the Holy Ghost. Kasi ang banal na Espiritu ang nagpapalakas sa atin sa spiritual upang magtagumpay sa paglilingkod sa Diyos, sa mga struggle po natin sa ating mga buhay. At sunod mga kapatid, according to 1 Corinthians chapter 15, verse 57 and 58, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So yan mga kapatid, maliwanag po na dapat maging masigasig tayo sa gawain ng Panginoon. For as much as ye know that your labor in the Lord is not in vain. At sinabi din po yan sa Hebrews, mga kapatid, kung ating titingnan, pinaalalahanan po tayo sa Hebreo 10:25, sabi po dyan mga kapatid, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So yan po yung mga bagay na dapat nating itataguyod after na tayo ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. So what's next after baptism? Una ay i-desire natin na tayo ay mapuspos ng Holy Ghost. Pangalawa ay huwag nating kaliligtaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ayan mga kapatid. Praise the Lord. So, ang pagliliban sa pagsamba ay hindi ikalalago, mga kapatid. Ang pagliliban sa mga pagtitipon ay ikinahihina ng ating pananampalataya o pananampalataya. So, ang paglilingkod sa Diyos ay meron itong maintenance. Kagaya ng sasakyan, halimbawa, mga kapatid, pag bumili ka ng sasakyan, hindi pwedeng i-enjoy mo lang yan, takbo rito, takbo roon. Kailangan i-consider mo yung tinatawag na maintenance. Merong tinatawag na PMS, periodic maintenance ng sasakyan. So, ang pagiging Kristiyano, ganun din po. Meron itong maintenance. Huwag daw nating pababayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Maliban na lang po kung kayo ay nasa ibang bansa na wala kayong madaluhan o kagaya ng mga OFWs na laging nakasubaybay sa atin. Dahil wala silang mapuntahan na church, lalo na sa mga Islamic countries, mga kapatid, sa mga medyo extreme na mga bansa na pure Islamic yung kanilang religion. So, bawal pati pagdala ng Biblia. Kung di ako nagkakamali ay binabawal po yan sa mga lugar na mahigpit, mga kapatid. Naalala ko isang kapatiran noon, nagkwento siya na yung pahina ng Bible ay kailangan pang itago niya sa loob ng tinapay para lang may mabasa siyang talata. So, hindi ko alam kung hanggang ngayon ay ganun pa rin kahigpit dyan sa mga Islamic countries, mga kapatid. Naunawaan ng Panginoon, wala kayong madaluhan habang naandyan kayo. Kaya malaking tulong po yung ganitong mga live preaching program to encourage your faith na magpakatibay, magpakatatag. Pero pag uwi nyo ng Pilipinas, hanapin nyo ang simbahan upang palakasin kayo ng Panginoon. So kung wala talagang madadaluhan, pagtiyagaan nyo muna yung ganitong Facebook Live program natin, Preaching the Word of God,
to encourage the people like you na nasa malayo. Pero pag uwi nyo ng Pilipinas, walang dahilan para hindi tayo dumalo sa pagtitipon dahil dito sa ating bansa ay malayang-malaya po tayo mag-express ng ating pananampalataya. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So patuloy po tayo mga kapatid sa ating pagtalakay. Then, mangag-aralan sa isa't isa. Ayan. Sa pagdalo sa pagkakatipon, ang pinag-aaralan po dyan ay salita ng Diyos. Kagaya yan ng salo-salong pagkain. Every time we attend church service, para tayong nakisalo sa kainan. Spiritual nga lang because the Word of God is our spiritual food. Amen. Kagaya ng ating physical nangangailangan ng pagkain, ganun din ang ating spiritual nangangailangan ng pagkain. And according to Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao hindi lamang sa tinapay mabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So ang ating spiritual food para sa enrichment ng ating pananampalataya is no other than the Word of God. Kaya ngayong umaga habang kayo nakikinig, ay pinapakain kayo ng mga ngaral ng salita ng Diyos para maging malakas ang inyong pananampalataya. Kaya lang, di ba sa bahay, may mga anak na kahit subuan mo, walang ganang kumain. May mga tao na kahit naandyan ang pangangaral, pero hindi sila interested na makinig. Para kang bata na sinusubuan ng nanay para pakainin, pero walang ganang kumain. Mapalad po kayo kung kayo ay sabik sa salita ng Diyos. Panatilihin nyo ang ganyang quality ng puso nyo. Yung lagi kayong nananabik sa salita ng Panginoon, lalago po kayo sa pananampalataya. Praise the Lord. So tuloy po tayo mga kapatid. Huwag kaliligtaan ng pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. Lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yung pagbabalik ng Panginoon ay maliwanag na napipinto na. Kung mas malapit na noon, mas malapit ngayon. At sa loob ng panambahan, i-enjoy natin yung fellowship with our brethren. Galatians chapter 6, in verse 9, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So, i-enjoy mo yung fellowship sa church na gagawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay natin pagdating sa pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatiran, enjoy natin yung fellowship with our brethren. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan natin ang isa't isa upang lumago ang ating pananampalataya. At sunod mga kapatid, Hebrews chapter 12 verse 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. So, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Yung pagpapakabanal, yan po ang ating tatahakin. At para magawa natin yan, kailangan tayo'y mapuspos muna ng banal na espiritu. We cannot live a holy life without the Holy Ghost sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. And another thing na dapat maunawaan ng mga naglilingkod sa Panginoon, kagaya tayo ng mga tupa. At bilang tupa ay mayroong nangangasiwa o pastor na in charge sa ating kaluluwa na mayroon siyang accountability sa Diyos on the day of judgment. Sabi po ng Hebrews chapter 13,
Verse 17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Ang tinutukoy dito ay hindi po lamang political. Kalooban ng Diyos na tayo ay nagpapasakop sa mga political leaders natin. Despite mga kapatid sa katotohanan na ang bansa natin maraming corrupt na leader, hindi lahat pero maraming corrupt na leader politically sa ating bansa. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ang utos ng Panginoon ay magpasakop sa mga namiminuno. Ang pinakadapat nating pag-ingatan ay kung paano tayo nagluluklok ng mga pinuno. The reason why maraming mga political leaders ang corrupt dahil pinapayagan natin silang iluklok sa halalan dahil lang sa salapi. Kaya dapat na-educate din yung mga butante. Kasi ang rason bakit maraming corrupt na leader ngayon politically ay dahil yung attitude ng mga Pilipino sa pagboto. Na kung sino ang may sobreng binigay, depende sa laman ng sobre, nababago ang desire kung sino ang iboboto. Yung ganyang attitude ng mga botante ang dapat mabago. Dahil kapag nabago yan, wala nang makakaluklok na kurakot, mga kapatid, sa gobyerno. Sa kabila ng mga corruption sa government, nananatili ang kalooban ng Diyos that we need to submit to the authorities, regardless kung sila man ay matuwid o may ginagawang kasamaan. So, our duty is to submit to the leadership of the government. Kung ang gobyerno nga na maraming korupsyon, maraming katiwalian, ay inutusan tayo ng Diyos na magpasakop, lalong-lalo na sa church authorities. Sabi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyo, sa inyong kaluluwa, na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Ayan. So mga kapatid, napakagandang maunawaan natin ito. Yung hierarchy, mga kapatid, yung authority sa church ay kinikilala natin dapat upang maalagaan ang ating kaluluwa at tumibay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mga bagong baptized ay katulad yan ng bagong panganak na sanggol sa kaharian ng Diyos, spiritually speaking. Katulad kayo ng mga bagong panganak na sanggol sa kaharian ng Panginoon. So ano ba ang dapat priority ng mga sanggol? 1 Peter chapter 2 verse 1 hanggang verse 2, kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. So, mahalaga na kung hindi ka pa agad kukunin ng Panginoon pagkatapos na ikaw ay mabautismuhan, mahalagang ikaw ay lumago. Huwag tayong papayag na maging stagnant ang ating Christian life. Unfruitful, stagnant. Hindi po yan kalooban ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Nasain daw natin gaya ng sanggol ang gatas na walang daya na ikalalago natin. Ano ba ang ikalalago natin spiritually? The Word of God. Paano mo tratuhin ang salita ng Diyos? Yan ay may kinalaman sa iyong paglago spiritual. So wag lang tayong mag-spend ng years, decade sa church nang hindi tayo lumalago. Hindi tayo dapat maging pamparami lang sa attendance ng church, kundi tayo ay maging disciple of Jesus Christ. Na isang araw, ikaw ay gagamitin din ng Panginoon kung paanong may taong ginamit
upang ikaw ay maligtas. Ikaw din ay gagamitin ng Diyos upang magligtas ng iba. So yan po mga kapatid, ang ating natalakay ngayon. What's next after water baptism? Una, hangarin natin na tayo mapuspos ng Holy Ghost. Maipanganak tayo sa Espiritu Santo. Pangalawa, huwag nating kaligtaan ang pagkakatipon. Mga kapatid, dahil dyan ay lumalakas po tayo. Pangatlo, ay magpasakop tayo sa namiminuno sa atin. Kaya sa inyong mga cell group leaders, yung mga newly baptized, kung saan kayo malapit, merong cell group or leader na naka-assign sa inyo dyan. At sa church, overall, na leadership ng church, we have a pastor na dapat tayo ay isusupervise para sa kabuuan ng church. Pero sa pangkalahatan, ang ating overall shepherd is no other than the Lord Jesus Christ. Amen. Ngunit habang nasa lupa pa tayo, inutusan tayo ng Panginoon to submit to the authority, not just in politics but in spiritual aspect ng buhay natin. Purihin ang Panginoon. At panghuli ay i-desire natin ang salita ng Diyos. Lumago tayo sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. So yan po. What's next after water baptism? I-desire mo ang Holy Ghost baptism. Pangalawa, huwag kaligtaan ang pagkakatipon. Pangatlo, mga kapatid, ay pasakop tayo sa mga namiminuno sa atin, sa church. At sunod, i-desire natin ng malalim ang salita ng ating Panginoon. At sa pamamagitan niyan, mga kapatid, lalago ang ating pananampalataya. To God be all the glory. Yan po ang ating natalakay. Amen. At sa mga newly baptized, welcome to the kingdom of God and enjoy your privilege to serve the Lord. So that's all for this morning. At sa ating pagtatapos, tayo po ay muling manalangin sa ating pong Panginoon. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa kaliwanagan ng iyong salita, na ito ay kapakipakinabang sa aming mga taga-subaybay upang patuloy kang maluwalhati sa aming paraan ng pamumuhay. Panginoon, tulungan mo po yung aming mga newly baptized na i-desire nila ang pananatili at lumago sa pananampalataya at mapuspos ng iyong banal na Espiritu upang ma-empower ang kanilang desire na lalong sumunod sa iyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga viewers online. I-bless mo sila, Panginoon. Abutin mo ng iyong makapangyarihang kamay at ang pagpapala mo ay patuloy nilang i-testify sa kanilang buhay that even in the times of crisis, still the Lord that provides our need. Ikaw ang nananatiling Diyos na nagpo-provide sa aming pangailangan at hindi mo kami pinababayaan ni pinagkukulang man. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakinig sa umagang ito, yung mga nag-take note, Panginoon, nawa ay ma-review nila ang mga spiritual na bagay na ito upang lalo maging matagumpay ang kanilang kristyanong paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. We give you all the glory in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, pakishare na lang ng ating episode ngayong umaga. At bago tayo magtapos, bukas, araw ng Sabado, meron po tayong 2 batch ng pagsamba. Alas 6:30 ng umaga, dyan po sa Barangay Magsaysay, UPC Church, Bulan. At pagdating ng alas 8 ng umaga, bukas, dito po sa UPC Iquirino ang ating pagsamba. At pagdating ng Linggo, alas 7 ng umaga, ang ating pagsamba dyan po sa ating church sa Santa Remedios UPC Church, Bulan. So, we invite you to join us and to celebrate the presence of the Lord during Sunday service. And we have Saturday services, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.